Sa mga sandaling ito, abala na ang mga volunteers, staff at organizers sa uling paghahanda upang masiguro na maayos, ligtas at tuloy-tuloy ang pagdating ng tulong para sa mga pamilyang matinding naapektuhan ng trahedya. Ang report mula kay Jean Domingo, live mula dyan sa Davao Oriental. Jean, maayong buntag. Yes, Jade, maayong buntag, no? Napakasaya ng araw na ito kasi ngayon nga ay nagsisimula na ang pamamahagi ng tulong ng SM&I Foundation Incorporated dito sa San Isidro, Manay, Davao Oriental. Kung ating matandaan, isa itong San Isidro, Manay, Davao Oriental sa matinding naapektuhan sa pagdanig ng 7.4 magnitude na lindol noong October 10, 2025. Kaya naman agad tayong nagpadala ng tulong o agad na nagpadala ang SM&I Foundation ng tulong para sa mga residente. Kaya naman matapos ang mahaba at ilang oras na biyahe ay dumating na nga ang truck na relief goods, lula ng mga volunteer na di alintana ang liko-liko at baku-bakong daan, maihatid lamang ang mga tulong para sa mga residente dito sa San Isidro. Gabi pa lang ay tulong-tulong na ibinaba at isinaayos mula sa mga truck ang mga ipapamahagi ngayong araw. Kabilang sa mga tumulong sa pagbubuhat o volunteer ay ang mga mag-aaral ng ACQ College of Ministries at KOJC. Ang nakikita nyo ngayon ay ang pinamamahagi ay ang galong-galong tubig, balde-baldeng at di mabilang na grocery items, packed lunch at syempre ang sako-sakong bigas mula sa SM&I Foundation at sa tulong nga ng ating mga generous donors. Daang-daang pamilya ang nakatakdang mabigyan ng tulong ngayong araw mula dito sa barangay sa yung mga labis na naapektuhan ng nagdaang lindol ang kanyang mga tahanan na hindi lamang niyanig kundi nadurog nga ang kanilang mga tahanan. Para sa pamunuan ng SM&I Foundation, hindi lang ito isang simpleng relief operation. Ito ay pagpapakita ng tunay na malasakit ng Pilipino para sa kapwa Pilipino. Ang misyon ng SM&I Foundation ay tumulong saan man, kailan man at hindi adlang ang distansya o kung anong hirap. Ang layunin ay mag-abot ng pag-asa at pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Ilang araw tayong namalagi dito mga kapartner sa Manay at nakausap natin yung mga residente at bagamat kung sa mga araw na yon ay wala pa nga yung tulong dito sa San Isidro, ay labis-labis na ang pasasalamat ng mga residente sa SM&I Foundation at kay Pastor Apollo City Buloy kasi alam nila na walang halong korupsyon, walang pagmamalabis, pagkos ito ay taus-pusong nadadama nila na tulong na pinamamahagi sa kanila. Para sa taga-Manay, nakikita nyo ngayon dito, namamahagi na ng tulong yung namamahagi na natin yung mga relief goods, yung mga sako-sakong bigas at galong-galong tubig para sa mga residente dito, mga kapartner. Hindi lang ito basta bigas o tubig o balde-balde grocery. Para sa kanila, ito ay pag-asa na may babahagi sa kanila. Yan. At para naman sa mga nais ko magkakita ng mga kapartner, patuloy tayong tumatanggap para sa mga nais mababot ng tulong sa ating mga kababayang biktima ng kalidad. Maaari silang magpadala ng cash donations sa SM&I Foundation via GCash number 0995-284-9117 at 0917-714-1820. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa San Isidro, Manay, Davao Oriental. Balik sa inyo mga kapartner. Jean, narinig mo ba ako, Jean? Yes. Oo. Yes, Jade. Yeah, kumusta naman yung ating mga kababayan? First time ba nilang makatanggap ng ganito karami na tulong para sa kanila? Since Jade, nakatanggap naman sila ng mga tulong pero ayon nga dun sa punong barangay natin dito na nagsalita kanina bago nagsimula, first time na ganito kadami, first time na ganito kaorganisado yung matatanggap na tulong ng mga residente dito. Ngayon, So kayo na naka-organize, naka-plaster lahat.
Oo. Nakikita nga namin dito sa live feed, napakaraming tulong, no? Balde-baldeng grocery items nga, galong-galong tubig na maiinom at sako-sakong bigas. Yung mga kababayan ba natin, may mga kasama sila dyan para tulungang magbuhat. Kasi nako, mahihirapan kahit mga lola at lolo at yung mga babae ay mahihirapan dahil sa dami ng tulong na kanilang matatanggap ngayong araw na ito. Bukod nga doon sa, hindi ko alam kung nakikita nyo, no? Bukod doon sa mga nakapila dito sa ating likuran, may mga kasama sila, yung mga asawa nila, mga anak nila, nandito sa gilid, sa labas ng venue. Medyo puno yung ating venue ngayon ng mga residente kasi nga kanila pinaalalahanan natin sila na madami ang ating ipapamahagi sa kanila na hindi kakayanin ng isang tao. So yes, pero mga tutulong sa kanila. Dito rin yung ating mga volunteer para tulungan sila na magbitbit ng kanilang mga galong-galon, balde-balde at mga sako-sakong bigas na ipapamahagi sa kanila ngayong araw, Jay. Oo, dahil nga iba sa kanila, di ba? Walang mga sasakyan yan, maglalakad yan, magdadala ng sako-sakong bigas. Kaya pinaghandaan nilang araw na ito, Jean, at masaya-masaya sila. Oo, Jay. Hindi ko alam kung nakahanda sila na ganun kadami yung ipapamigay natin, no? Pero for sure, maligayang-miligaya ang mga residente dito sa San Isidro, Manay, Davao Oriental. Gaya nga nung sabi natin kanina, hindi pa dumarating yung tulong. Labis na yung pagpapasalamat nila kasi nakausap natin sila. Ilang araw na tayo dito, nakapanayam natin sila, kinumusta at dinalaw natin sila sa kanyang mga pamamahay. Nakita natin yung kanyang kalagayan at pinaalam natin na magpapaabot tayo ng tulong. Nung nalaman nila na SMNI Foundation, yung maghahatid ng tulong, na-excite na sila at nagpapasalamat na sila kasi nga alam nila kung paano tumulong ang SMNI Foundation, paano tayo magpahatid ng tulong sa ating mga kababayan, Jay. Hanggang ngayon ba, Jean, ay nakakaranas pa rin ba ng mga aftershocks, particular dyan sa lugar na yan? Yes, Jade, yun yung malungkot na part, no, ng kumbaga ng ating mga kababayan dito. Kaya nga kung mapapansin nyo, pinapasayaw natin sila. Pinapasaya natin sila. Yun ay pangpatanggal din. Part din yun para matanggal yung trauma nila dahil nga sa kanilang ginaas. Kasi hanggang ngayon, patuloy yung aftershocks dito. At hindi lang yan. Ang iba sa kanila, kung makikita nyo, katabi ng bahay nila, merong mga tent. Kasi takot pa silang matulog o tumira sa mga bahay nila dahil nakita nila kung paano magugumuho, madurog yung mga ibang tahanan dito nung lumindol. So, dahil nila ng takot tsaka trauma, hindi pa sila bumabalik sa mga bahay nila, nakatira pa sila sa mga tent. Sa tabi lang din ng bahay nila para at least doon safe daw sila. Ganun yung kalagayan ng mga residente dito sa San Isidro, Manay, Davao Oriental, Jay. Oo, at syempre, bukod dyan sa nakikita natin, mga balde-baldeng grocery items at galong-galong na maiinom na tubig at mga sako-sakong bigas, ay namimigay din tayo ng di ba? Yung mga ready-to-eat hot meals at maraming ang excited doon sa butter chicken. Ayan, masarap. May pina-butter chicken pa. Hindi lang basta-basta fried chicken yan. Mamaya. Buttered. Mamaya, kapanamayin natin sila kung anong masasabi nila sa pack lunch. Pero masayang-masaya ang ating mga residente dito. For sure, first time din nilang makakatanggap ng fresh meals or packed lunch para sa kanila ngayong araw. Aside pa dun sa ating mga ipinamahagi, Jay. Oo, kasi di ba kapag halimbawa ang isang pamilya, 10 sila na miyembro, lahat yon nakakatanggap ng packed lunch at the same time, di ba? Yes, lahat sila makakatanggap din. Minsan sobra-sobra pa ang ating pinapamahagi sa kanila. So, gaya nga nung sabi ng Kapitan, organisado daw ang SMNI Foundation. Kasi before tayo magtungo dito, isinaayos natin lahat yung mga bibigyan natin residente. We made sure na lahat sila mapapamahagian, lahat ng pamilya may packed lunch, lahat makakatanggap ng ating mga relief items, ng mga tubig at ng mga bigas, Jade. Nako, Jean, habang pinapanood natin yung ginagawang relief operations dyan sa San Isidro, Manay, Davao Oriental, nakakatuwa dahil possible pala na pwedeng makapagbigay ng ganito karami na mga tulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasalanta ng kalamidad.
Yes, Jade. Unang-una, posible talaga. Posible yan kung walang korupsyon, walang ganid, walang sakim. Okay? Imposible yan sa mga sakim, sa mga ganid, sa korupsyon. Pero sa SMNI Foundation Incorporated, tayo yung patunay na posible makapamahagi ng ganito kadaming mga tulong sa ating mga kababayan. Posible makapagbigay ng sako-sakong bigas, hindi hahatiin yung bigas sa ilang mga plastic, no? Tayo sako-sakong bigas yung ating pinapamahagi. Baldi-balding grocery at galong-galong tubig, hindi lamang yung mga maliit na isa-isa, no? Sa SMNI Foundation, itong pinamamahagi natin ay patunay na walang korupsyon. Lahat ng mga tulong na ating natatanggap mula sa ating mga generous donors, wala talagang korupsyon. Itong lahat diretso sa mga nangangailangan, diretso sa ating mga kababayan. Yan naman yung ginagawa ng SMNI Foundation dati pa, di ba? At turo ni Pastor Apollo Sikimuloy na i-share ang pag-ibig, i-share ang pagmamahal at ating mga pagpapala sa ating mga kababayan. So ito yung example na yon. Kung walang corruption, abundant, kumbaga madami tayong may papamahagi, marami tayong tulong na ibibigay sa ating mga kapwa-tao, Jade. Considering, Gina, na ilang donors at sponsors lamang ang nagbibigay pa niyan. Yes. How much more kung marami na mga donors at sponsors at isa pa sa mga nakaka-amaze ay hindi pa sila nagpapabanggit ng kanilang mga pangalan. Hindi nila hinahayaang ibalandra nila yung kanilang mga mukha dyan dahil sila yung mga donor sponsors. Pero ang talagang gusto lang nilang tumulong at malaki ang pagtitiwala sa SMNI Foundation Incorporated, G. Yes, that is true, Jay. Tunay yan na tiwala talaga sila sa SMNI Foundation Incorporated. Kung mapapansin nyo, walang mga nakasulat, walang mga banners dito ng mga pangalan o kanino pa man, di ba? Kasi nga, tunay na public service itong isinasagawa natin dito. Kahit ilan pa, lalo na yung mga donors natin, labis ang ating pasalamat sa kanila. Alam natin, nakikita na nila yung mga ngiti, kagalakan, pag-asa na nasa ating mga, nakikita ngayon sa ating mga kababayan dito, no? For sure, sapat na yun. Pagtunay ang pagtulong, Jade, yung kasiyahan pa lang, ngiti pa lang ng ating mga kababayan, sapat na yun para kapalit para doon sa kanilang mga ipinahaging mga tulong, Jade. At isa pa sa nakikita natin dito sa video, G, habang nagpapatuloy yung pamimigay ng mga galong-galong tubig, ay yung mga imposibleng bagay na nakikita natin na mabigat na hindi kayang buhati ng isang lalo na mga matatanda, ay nagiging posible. Tignan mo dito, nagiging superpower sila bigla dahil sa tuwa nila na makita yung mga tulong na pinamimigay. Feeling ko, Jade, adrenaline rush. Di ba pag masyado tayong masaya, lahat nagagawa natin, di ba? Walang imposible. Nakita ko, may mga tatay dito, may mga senior na tayo na pumunta dito. So, sa sobrang nilang kagalakan, nabibitbit na nila lahat. Sa sobrang excitement siguro, no? Dahil nga, first time na ganito kadami yung maibahaging tulong dito sa San Isidro na labis na, kumbaga, naapektuhan ng Lindol, J. Kung matatandaan natin na ang lugar na ito ay ang epicenter ng 7.4 at 6.9 magnitude na lindol. So, grabe yung dinaanan ng mga tao dito. So, makita natin sila na ganito kasaya, makadama sila, malimutan nila kahit ngayong araw man lamang yung kanilang sinapit ay, alam mo yun, feeling ko excited din sila na maging masaya ngayong araw, Jade. At adrenaline rush na nga sa sobrang excitement ng mga dami ng ipinamahagi sa kanila. Kaya nagagawa nila yung mga imposibleng bagay ngayon. Alright, Jean, daghan kayong salamat sa update mo mula dyan sa Barangay San Isidro, Manay, Davao Oriental.